Ito po, iparinig ko po sa inyo ito. Narito po si... Sandali lang po. Iparinig ko po sa inyo ang boses po dito sa isang sinusundan ko na, anong tawag niyan, Telegram. Nandito po sa video na ito si former President Donald Trump ng United States of America na kasalukuyang tatakbo din ito sa pagiging presidente ulit ngayong November election sa United States of America. No, sa totoo lang, siya naman talaga ang talagang number one ngayon sa survey. Ang dami-daming gustong pabalikin siya sa White House po bilang presidente nila. Kasi po marami na pong nakakilala kay Biden na talagang hindi maganda. Talagang nahulog na po ang Amerika sa sigalot, nahulog na po sa anong tawag niyan, kasamaan ang buong Amerika dahil po sa leader nito. Kasi biblical po yan. Kapag ang leader ng isang bansa ay masama, masama din ang maging mangyari sa bansa. Kaya po nagdidepende po yan sa leader, no? Kaya kung mabuti yung leader, mabuti din ang kahinanatnan ng bansa. Ngunit kapag masama yung leader, sasama din po ang mangyari sa bansa. Ganun yon. Makikita niyo po yan sa Proverbs, no? Ito po, nakalimutan ko lang ang talata niyan. Ito po, si former President Trump po, Donald Trump ng Amerika, may sinabi siya po. Ito po, pakinggan niyo po. Ilagyan ko ng mic ang aking microphone. Ganyan nilang po natin kasi po talagang bawal po i-post sa Facebook. Talagang ako po ang burahin nila. Burahin po nila ako, pati page ko ay iwaglit nila. Kaya ang ginagawa ko na lang kapag may mga video po, ako na lang po ang nagsasabi kung pwede ko ring iparinig sa microphone. Huwag lang i-post yung video. Ganun po yon. So ito po, the former President of the United States of America, Mr. Donald Trump po, ito po ang sinabi niya. Pakinggan po natin. Right, ayan. Attention, my dear patriots, this is your president speaking. China's brewing a new pandemic. Ayan. Ulitin ko po. Yun kasi ang pinaka-importante. Ito kasi ang pinaka-importante. Attention, my dear patriots, this is your president speaking. China's brewing a new pandemic. Ayan. Sabi niya, listen carefully what Trump says in this audio recording. Sabi rito, in a recent speech, Trump sounded alarm bells, alleging that China is allegedly gearing up to unleash a new pandemic as part of its bid for global dominance. Ayan. Kaya, totoo talaga yan. Hindi talaga yan ibig sabihin na hindi po ako nagsasabi ng mga, ako po ay, kasi po nagtataka sila, saan kaya galing ni Brother Eddie ang mga balita niya? Mga balita ko po kasi ay galing po yan sa mga sinusundan kong Telegram. Kasi ang mga Telegram po, kung ano yung mga balita po dyan na pinopost at mga video sa Telegram, hindi nyo po yan makikita kailanman sa mga big media stream. Kasi yun po ang mga balita at mga video na mahigpit na ipinagbabawal sa mga big media stream. At bakit hindi po yan pwedeng ipakita sa big media stream? Kasi alam po ng big media stream ang mga ano ang kailangan nilang ipakita at ano ang hindi, sapagkat sila po ay binayaran po sa mga elitista. Lahat ng gawain ng mga elitista, hidden agenda nila ay bawal po na ipapakita sa big media stream. Kaya po, sinisikap po ng mga individual na mga kilalang tao sa iba't ibang bahagi ng mundo ang paggawa ng mga account katulad ng Telegram upang talagang ang tao ay mabibigyan ng babala. Mabigyang babala na ito po ang parating. Kaya po akala nyo tapos na yung COVID-19 na hinasik mula sa Wuhan
abay, nagkakamali po kayo. Meron pong ihahasik na naman na lagim ang China. Narinig nyo? Si former President Trump, Donald Trump, ayan, sinabi niya. Listen very carefully what Trump says in this audio recording. In a recent speech, Trump sounded alarm bells. Talagang bago lang po siya nagsalita kasi nakapitsa ito ng 9. 9 ngayon noon. At nagdudulot ng masama para sa katawan ng tao. Kasi po, sabi ni Donald Trump, ang cloud seeding na ito ng mga artificial rain na ginagawa nila, ito po ay for depopulation. No, yan po. Kaya po mga kapatid, hindi po yan binabalita ng big media stream. Of course, baka po yung mga tao niyan, baka sila'y mag-aalala at bistado ang mga elitista. Kaya po, hindi po yan pinapaalam. Kaya nagsisikap yung mga individual na mga kilalang tao na hindi kayang bayaran ng mga elitista. Sila po ang mga whistleblower ng sangkatauhan ng mundo para po sila ay mabigyan ng babala. Ngayon naman, sinabi na naman ni former President Donald Trump ng United States of America na makinig kayo, sabi niya, makinig kayo, listen very carefully. Makinig kayo ng maigi. Sabi niya ni Trump sa isang speech niya, sabi niya, in a recent speech, Trump sounded alarm. Talagang pinatunog niya ang isang alarm bilang bell, no? Pinatunog niya upang ang mga tao ay mabigyan ng babala. Ano po ito? Kasi sabi niya, he allegedly, no, talagang sinabi niya na ang China ay meron silang gagawing unleash na pandemic. Upang ano ang pinakapunto na nila, bakit po may unleash a new pandemic as part of its bid for global dominance? Kasi po, nais nilang dominahan ang buong mundo sa pamamagitan ng pandemic na ito. Kaya nga po ngayong 27 of May, this 27th of May, yan po ang signing of pandemic treaty between the 194 United Nations and the World Health Organization. Yan po. At kapag nasign na po yan, dyan po mag-i-effect na po ang batas ng SB Senate Bill 1869. Yan po mga kapatid. Kaya po, wala na po ang paging legal, ang paging pagsabatas ng SB 1869, yan po ang ibig po sabihin yan, totally po, wala na ang human rights. Wala nang karapatan ang tao. Kinuha na yung karapatan ng bawat tao. At ang masunod ay ang World Health Organization. Sapagkat siya ang pinili ng 194 nations, including Philippines. Malalaman mo na tayo ay kasali sa World Health Organization kapag ang mga bansa ay gumagawa ng mga 15-minute city, smart city. Yan po ang katotohanan na tayo ay kasapi sa United Nations bilang pumirma sa pandemic treaty sa World Health Organization. At kapag napirmahan na, wala na pong karapatan na ikaw ay hindi susunod sa World Health Organization kung ano ang nais nilang gawin sa bawat bansa at bawat individual. Susunod sa World Health Organization. Sapagkat kung hindi ka susunod, nakasabatas po dyan sa 1869 Senate Bill na ikaw ay ikukulong, kalaban ka ng gobyerno kapag hindi ka susunod sa batas ng World Health Organization. Kaya ayan po, at nagbibigay na po ng babala si former President Donald Trump na ang China po ay
naghahanda sa tinatawag nilang, kasi ito ang sinabi niya, gearing up. China is allegedly gearing up gearing up to unleash a new pandemic as part of its bid for global dominance. Yan. Nakakatakot po yan, pero wala tayong magawa. Andito naman tayo sa huling mga araw. Talagang papunta tayo riyan. Kaya mga kapatid, wala tayong ibang magawa kundi dumikit tayo sa presensya ng Panginoon. Humingi tayo bilang siyang ating tunay na kakampi. Tawagin natin ang Panginoong Diyos. Panginoong Diyos, kampihan niyo po kami. Wala na po kami ibang matawagan para po kami ay kampihan. Nitong darating na sigalot na ito, at higit sa lahat, naniniwala po kami sa inyo, sa inyong pangako, na kukunin niyo po ang simbahan na pinanahan ng banal na Espiritu as the living temple of the Holy Spirit, which is the body of the Lord Jesus Christ, the called church, the so-called church. Then Lord, you have been promised the church na kukunin niyo po ito by means of rapture. Yan po ang ating aasahan, na tayo po ay iiskapo. Maka-escape po tayo nito kapag tayo po ay maging makatotohanang nagsisilbi sa Panginoon. Amen. Hallelujah, hallelujah. Grabe talaga mga kapatid. Unti-unti nang lumulutang. Ayan, at si Swab Klaus nagsabi na wait for 9 months. Kasi may nagtatanong, after signing the pandemic treaty, then, what is the next? Sagot ni Swab Klaus, the chairman of WEF, sagot niya po, wait for 9 months. Meaning, after sa signing of the pandemic treaty, meron lamang mahigit 2 buwan. Kasi sabi niya 9 weeks. So, equivalent to 2 months, more than 2 months. Makikita na po ang mga resulta buong mundo kung ano ang resulta noong pinirmahan ang pandemic treaty ng 194 United Nations and the World Health Organization. Kaya, para sa akin, wala nang dahilan para mananatili tayo sa mundong ito. Wala nang dahilan para mangarap ka kung ano pa yung pangarap na ipapatayo mo, magnegosyo ka. Wala na pong dahilan para mangarap ka pa niyan kung ikaw ay isang mananampalataya. Kasi po, sirang-sira na po. No, gobyerno natin wala na. Kasi po, kapag magperma sila, ang 194 United Nations sa pandemic treaty. Oo, pandemic nga ang title niyan. Pero kung basahin niyo po ang 1869, tingnan niyo po kung ano po ang mga batas na nakapaloob sa SB 1869. Diyos ko po, it's all against the law of God. Kaya sino po ang talagang naiipit dito? Mga Kristiyano. Lahat ng mga mananampalataya na ipit dito, yung totoong mananampalataya, hindi yung mga compromise na mga mananampalataya. Yung mga nag-i-equal na mga mananampalataya, baliwala sa kanila ito. Pero yung mga mananampalataya na talagang ayaw makipag-compromise, ayaw makipag-equal, sila po yung aaray nito. Lahat ng ayaw sumunod ng batas ng 1869, lagot ka. Sa batas 1869, ayan, pwedeng ikakasal ang same-sex marriage. Nandyan po yan, nakapaloob po yan dyan. At kung ikaw ay pastor at meron kang license to solemnize, at kapag nagpakasal ang same-sex marriage sa inyo, yung same-sex nagpakasal sa iyo at ayaw mong ikasal kasi nga
Takot ka kasi nandyan sa Biblia na ang ikakasal ay lalaki at babae lamang. Ngayon, here comes may lumapit sa iyo, magpapakasal sa iyo, pareho ang kasarian, ayaw mong ikasal kasi labag po yan sa salita ng Diyos. Kapag malaman ito ng batas na ikaw ay may license to solemnize at inayawan mong kasalin ang magkapareho ang kasarian, ikaw ay pailan po kayo ng kaso. Makukulong po kayo sapagkat ano ang tawag dyan? Sabi ng 1869, Senate Bill 1869, this is a discrimination. Dinidiscriminate mo daw yung same-sex marriage. Kaya ngayon, kalaban mo ay gobyerno. Kahit naman ako, ayokong ikasal. Ayokong magkasal. Ayokong mag-solemnize ng same-sex marriage. Kasi po, labag po yan sa salita ng Diyos. Ikaw na nakakaalam, tapos ginawa mo yan, napakalaking pananagutan mo sa harap ng Panginoon. Kaya, wag na wag mong gawin yan. Kung makulong ka, hayaan mong ikulong ka. Si Pablo nga, kinulong dahil ginawa yung tama. Kung ikukulong ka lang naman at papatayin ka naman, putulan ng leeg dahil gumagawa ka ng tama, so be it. Go on. Huwag mong katakutan ng kamatayan at ang kulungan sapagkat ang tao ay namamatay talaga at ang katawan ay bumabalik talaga yan sa lupa, sa alikabok. Pero yung kaluluwa mo, yun po ang totoong tao. Amen. Yung nasa loob ng iyong katawan. Ito ay kahalang. Ito ay material lang itong ating katawan. Kaya nga namamatay siya dahil makasalanan. Kaya ang tao mamamatay talaga yan. Babalik sa alikabok. Kaya hindi dapat katakutan ng kamatayan. Amen. Ang natatakot sa kamatayan, yung ano lang naman yung laman. Pero pag namatay na siya, wala na pong pakiramdam. Hindi na maramdaman ng katawan kapag patay na siya. Kahit pag pinupinuhin mo pa yan, islicein mo man ng pinupino yung katawan na yan, pag patain mo man yan, palakulin mo man yan, baliwala na yan kasi wala na ang totoong tao riyan, yung kaluluwa. Hindi na po yan masasaktan, lulutuin mo yan, lilitsunin mo yan, wala na pong pakialam yan kasi po material lang po yung katawan natin. Amen. No, ang totoong tao po, itong nasa loob dito, yung kaluluwa. Kasi yung espiritu, babalik po yan sa Diyos, Ecclesiastes 12:7. Amen. Pag namatay ang tao, bakit mamatay yung tao? Dahil ba lumabas ang kaluluwa? Hindi. Mamamatay ang tao kapag kunin yung espiritu. Bakit? Sino ba ang nagbigay ng buhay dyan sa katawan ng tao? Yung kaluluwa ba? Hindi. Ang nagbibigay ng buhay sa katawan ng tao ay yung espiritu na inihip ng Diyos sa butas ng ilong ni Adan. Yun po ang espiritu. At yun po ang buhay. Kapag tinanggal yun ng Diyos, yung tao, yung katawan niya, patay na. Pero yung kaluluwa niya, yun po ang mananagot. Hatulan yon sa Panginoon. Ang kaluluwa, saan mo banda makikita? Nasa Luke chapter 16 po. The story of the rich man and Lazaro. Kaya magkaiba po yan. Ang tao, masama ka man umabuti, yung espiritu mo, pagmamayari talaga yan ng Diyos kasi po, siya po ang puno ng buhay. Siya po ang bukal ng buhay. He is the source of life. Amen. Sa lahat ng espiritu na nagbibigay ng buhay sa tao, kapag tinanggal po yan ng Diyos, yung tao po ay hindi mabuhay. At ang kaluluwa niya ay lalabas sa katawan sapagkat wala na po yung espiritu na nagbibigay ng buhay sa katawan at kay kaluluwa. Kahit mananatili pa yung katawan mo at kaluluwa mo, kahit magkaisa yan sila, ipagpalagay nating ayaw lumabas si kaluluwa dyan sa katawan mo,
patay pa rin kasi wala yung espiritu. Amen. Ang ibig sabihin, kahit may sasakyan ka, may makina nga, meron ngang kaha, wala namang gasolina, hindi pa rin yan tatakbo. Kailangan yung tatlo magkakasama, hindi magkaiwalay. Amen. Kasi pag naubusan po yan ng gasolina, yung iyong makina, talagang hindi na magagamit yan. Hindi na yan tatakbo. Kahit gaano pa kaganda ng sasakyan mo, kahit gaano pa kakintab, kahit gaano pa kakinis ito, napakabago pang tingnan. Ngunit kapag wala na itong gasolina or krudo, hindi po yan gagana, hindi na po yan tatakbo. Kaya anong pinaka-importante dyan para lang siya mabuhay at tatakbo? Yung krudo or yung gasolina. Without the crude oil and the gasoline, your car can't run anymore. Wala na, mga kapatid. Kaya sana po maintindihan natin yan. Kung meron mang napaka-importanting gawin ng tao ngayon habang siya'y nabubuhay, yung espiritu, pakinggan niya palagi. Kasi po yung espiritu na nasa katawan ng tao, yun po ang pinaka-wifi ng Panginoon. Yan po, dyan po siya nangungusap sa espiritu ng tao. Amen. Yung espiritu ng tao, yan din po ang nangungusap sa kaluluwa at sa katawan ng tao. Ngunit kapag sino kasi ang ayaw makinig sa espiritu? Itong ating katawan, ayaw makinig sa espiritu. Kasi po ang katawan ay iba ang kanyang pangangailangan. Ang pangangailangan ng katawan ay yung pleasure. Yung gusto niya, yung kalayawan ng laman, yung kalibugan ng laman, yan ang gusto niya gusto niyang masatisfy yung laman. Kung ano yung mga gusto niya, yun ang gusto niyang gawin. Ayaw niya ng mga espiritual. Itong laman natin, ayaw niya ng espiritual. Kaya nga, ang taong hindi born again, ang laging nangunguna ay ang kanyang laman, katawan. Laging nangunguna yan. Yung espiritu po, lagi po yang lonely. Laging yung lonely? Laging malungkot. Kasi po, hindi nakikinig si kaluluwa at si katawan sa kanya. Yan po ang mga natural man. Ang pinapakinggan ay ang laman, yung katawan. Hindi ayaw makinig niya sa espiritu. Ganyan po. Kapag ang tao totoong magiging born again, mabaliktad po yan. Ang katawan at kaluluwa niya laging nakikinig kay espiritu. Ang sinusunod niya lagi ang command ng espiritu. Kaya siya nabago ang buhay. Ang dati noon na inuuna yung kanyang kalibugan, yung kanyang kalayawan, mga kagustuhan, plano sa laman, tinalikuran. Sinunod ngayon ni katawan at ni kaluluwa ay iyong utos ng espiritu. Ano po ang ginagawa ng espiritu? Lahat ng ikaluluwalhati ng Diyos, lahat ng ikalulugod ng Diyos na tagapaglikha, yun po ang nais gawin ng espiritu. Kapag si kaluluwa at ang iyong katawan ay sunod-sunuran sa espiritu na laging nakikinig sa utos ng Diyos, ikaw ay totoong born-again Christian. Ganun po. Pero kung ang iyong pagiging Kristiyano ay nananatili kang ang sinusunod ang sarili mong kagustuhan, ang iyong laman, ang tawag sa iyo ay carnal Christian. Oo, kilala mo si Kristo. Oo, nagsasamba ka sa Kanya. Oo, pumupunta ka sa mga pagtitipon-tipon. Pero nananatili ka pa rin na konektado sa mga gawain ng laman. Hindi ka tumigil. Patuloy pa rin ang kalibugan, patuloy pa rin yung mga beer houses na yan, patuloy pa rin ang pangangalunya, patuloy pa rin ang pangangabit dyan, patuloy pa rin ang paggawa ng mga masasama. Yan po ang carnal Christian. At hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos niyan. Sapagkat sinabi ni Jesus, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. The first is, except a man be born again, you cannot see. Meaning,
except a man be born again, you cannot understand the meaning of his word. That is what it's mean of John 3 verse 3. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Amen. How could it be? No. As what the answer of Nicodemo, how could it be, Master, when the man he is old already? Can he enter his mother's womb again and be born again? Kasi literal po yung pag-intindi niya eh. Pero, tandaan niyo po, si Nicodemo, isang Pharisee. Kapag Pharisee ka, ibig sabihin, magaling ka sa batas. Dami mong alam, mga batas ni Moses at ang batas ni Caesar, alam niya. Sapagkat Pharisee siya. But, when it comes to be born again, he is very ignorant about born again. No. Kaya nagtanong siya, how could it be, Master, Rabbi, Jesus? If a man he is old already, can he enter his mother's womb again and be born again? Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto you, Nicodemo, that except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Amen. Yung sa verse 3, he cannot see the kingdom of God except a man be born again. Pero nung nagtanong siya, mas lalong lumalim. Pagtanong niya, paano gawin yon kung ang tao ay matanda na siya? Babalik pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina at ipapanganak muli? Sagot ni Jesus, sabihin ko sa iyo ang totoo, sa totoo lang, Nicodemo, maliban kung ang tao ay ipapanganak muli sa tubig at sa espiritu, siya ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Amen. John chapter 3, verse 3 to 5 po yan. Ang ibig sabihin, ano po yung maliban ipapanganak ka sa tubig? Bautismo ba yon? Water baptism ba yon? Hindi po. Hindi po yan water baptism. Anong ibig sabihin yan? Sa except a man be born of water and of the Spirit. Yung water po dyan ay hindi literal. The water there is the Word of God. Amen. Yan po ang water. John 15 verse 3, Ye are already clean through the word that I have spoken unto all of you. Sinabihan niya ang kanyang mga lingkod, mga apostoles, nangaglinis na kayo dahil sa aking mga salita na sinasabi sa inyo. Ano ang nakakapaglinis? Salita ni Jesucristo. Amen. Ang nakakapaglinis sapagkat yan po ang living water na kaya tayong baguhin at linisin. Kaya except a man be born of water, what is that water? The Word of God, representing the living water na kayang linisin ang ating buong kasalanan bilang isang makasalanan. Ano yung Espiritu? Except a man be born of water and of the Spirit. Well, in John chapter 6, verse 63, it says there, Jesus said, The words that I have spoken unto you, they are spirit and they are life. Amen. So, salita pa rin. Ano yung Espiritu? Salita pa rin. Kasi sabi niya, yung mga salita na aking sinasabi sa inyo, ito ay Espiritu na nagbibigay buhay. See? Ano yung salita? Espiritu. Anong ginagawa? Nagbibigay buhay. Amen. Diyan ka ipapanganak sa kanyang salita. Sino itong salita? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ibig sabihin, kailangan diyan ka ipapanganak muli na mabago ang buhay mo sa pamamagitan ng salita ng Diyos na walang iba kundi ang salita ay si Jesucristo. Amen. Yang salita na yan naging laman. John chapter 1 verse 14. And the Word was made flesh and dwelt among us. Oh, hallelujah. Kaya walang iba po. Si Jesus po. Siya ang tubig, siya ang
Espiritu na nagbibigay buhay. Ang ano? Ang kanyang buhay na salita. Amen. Kaya mga kapatid, dyan po tayo magiging ipanganak muli. Hindi po sa reliyon yan. Kahit lahat ng reliyon, pasukin mo. No. Kahit miyembro ka pa ng lahat ng reliyon sa buong mundo, kung ang iyong pagkatao ay hindi nabago sa salita ng Diyos, lahat ng reliyon na pinasukan mo ay useless lang. Kasi ang magpapasok sa iyo sa kaharian ng Diyos ay yung mabago ang pagkatao mo sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Amen. Maliban dyan, wala kang authority na papasok sa kaharian ng Diyos. Kaya mga kapatid, huwag natin yang gawing mali ang pag-interpret na ang relihiyon mo ay siyang nakakaligtas sa iyo. Napakalaking mali. Amen. Kasi may mga grupo po na ganon. Hindi ko na talagang sasabihin ko, INC. Yung INC, inaangkin nila na ang relihiyon nila ang totoong relihiyon at ito po ang daan para ikay maligtas. Kung ang relihiyon mo ay hindi INC, wala kang kaligtasan. Yun ang pangangaral ng Iglesia ni Felix Manalo. Ganun yun. Dahil sa kanilang pasugo. Diyan po sila sumusunod sa pasugo. Hindi sinusunod ang salita. Pasugo yung sinusunod. Ayan. Grabe ano. Biruin mo yan, kung hindi ka maging miyembro ng INC, hindi ka maliligtas. Sapagkat the only religion that can save people is INC, according to INC. Maniwala ba kayo dyan? Naku po, isang malaking kasinungalingan po yan. Wag na wag po kayong maniwala riyan. Isang malaking kasinungalingan. Yung iba naman, ay, sa amin hindi. Yung INC, bago lang yan. Mas matagal na yung sa amin. Kami ang pinakauna, Roman Catholic Christian. Kainin mo yan. Mag-research ka kung ano ang Roman Catholic. Hindi ako natakot sa kanila kahit patayin nila ako. Yung papa nila, yan ang antikristo na mula sa lupa. Yan ang naghahanda sa daan para kay antikristo. Dalawa po yung antikristo eh. Yung isa tagapaghanda sa daan ni antikristo na papasukan sa espiritu ni Satanas. Yan po ang maghahari ng 7 taon. Itong isa, ang Pope ng Roman Catholic, ay gagamitin lang siya para ihanda ang daanan ng lalabas na si Antikristo. O tingnan mo, inihanda niya ang one world religion. Tapos na. Sinong naglikha niyan? Si Pope ninyo. Mag-research kayo at sasabihin nyo, ay, itong amin. Matagal na ito. Itong amin, original. Ang first Pope namin si Peter. Saan nyo makikita sa Biblia na si Pedro nagiging Papa? Napakalaking sinungaling. Isang malaking kalokohan. Gumising kayo mga Katoliko, naawa ako sa inyo. Kayo rin naawa sa akin, pero ang Diyos nakakita na kayo po ang kaawa-awa, hindi ako. Gumising kayo sa katotohanan. Mag-research kayo. May mga internet na ngayon. Pwede kayong mamasyal sa Vatican gamit ang internet. Tingnan nyo ang Vatican Auditorium. Ano ang forma? Di ba isang malaking ulo ng ahas ang auditorium nila? Tingnan mo. Puntahan mo sa Vatican. Ano ang forma ng building ng kanilang auditorium? Ulo ng ahas. Pumasok ka, ano makita mo doon? Tingnan mo. Ang dami mo makita. Yan ba ang pinagmamalaki nyo na kayo ang una? Una nga kayo. Una kayo para maghasik ng lagim. Anong tawag sa inyo? Kayo po yung simbahan na naghahari pagdating ng Thyatira. No, the Church of Thyatira with the 7 churches of Asia, dyan po sumikat ang Roman Catholic sa Thyatira. Ano po yung Thyatira? Yan po ang iglesia na kung saan ay tinuruan
ang mga lingkod ng Diyos para makiapid. Mag-research kayo sa katotohanan para hindi kayo malinlang ng mga nangangaral sa inyo. Huwag lang kayo basta-basta maniwala sa mga ngaral ninyo. Kayo mismo ang magsaliksik sa katotohanan para malaman nyo ang katotohanan. Amen. Puntahan nyo ang Batikan. Mamasyal kayo doon. Tingnan nyo kung totoo ba ang sinabi ni Paring Alberto, doktor pa, abogado pa. Alberto Rivera has a three profession. He is a doctor, he is a lawyer, and at the same time, he is a priest. He graduated in Vatican City. 7 years old pa na dinala siya ni Mama niya Teresa Mama niya Teresa Rivera sa Vatican para mag-aral. Na-discover niya, halos lahat ng mga pari ay bakla. Ginagapang siya gabi-gabi. Nire-rape si Alberto halos gabi-gabi. Diyos ko po. Hindi ako nagsinungaling sa inyo kahit i-research nyo. Tingnan nyo si Alberto Rivera. Kompleto yan sa kasaysayan dyan. Kailan nangyari? Kailan in-expose? Kompleto lahat yan. Buwan, pitsa, taon. Hindi nyo pwedeng i-deny. Ibinulgar ni Father Alberto Rivera, abogado pa, ibinulgar niya. Nasa Batikan, ang paaralan ng Pari at Madri, may underground tunnel. Nagtatagpo sila sa ilalim, may mga kwarto doon na discover ni Father Alberto Rivera, Dr. Father Rivera. Na-discover niya may mga kwarto doon sa tunnel at doon nagsesex yung mga pare. Nagkaroon ng mga anak yung mga madre at sa tuwing nanganganak, inihulog doon sa butas ng tunnel. Na-discover ni Father Alberto Rivera ang mga buto ng mga babes. Sabihin nyo sa akin na ako ay sinungaling? Binasa ko po lahat yan ng volume sa comics na True to Life story ni Father Dr. Lawyer Alberto Rivera. Tapos sasabihin nyo, kayo ang una kayo sa lahat ng kagaguhang ginagawa dito sa mundo. Mahiya naman kayo. Magpapakamatay kayo sa relihiyon nyong papunta sa impyerno. Gumising kayo, ang sabi po, ang sinabi ng Revelation, lumabas ka riyan nang hindi ka masali sa aking pot at galit na ibubuhos sa mga taong katulad nila. Kaya, gumising kayo, huwag kayong magpalinlang. Hallelujah! Nag-aral pa po ako ng Biblia 1986. Na-discover ko ang lahat ng yan. Lahat ng comics ni Father Alberto Father Dr. Attorney Alberto Rivera. Lahat ng comics niya kasi wala pang mga internet noon. In 1986, wala pang cellphone. Wala lahat. Typewriter pa po noon. Mga newspaper noon, mimeographing pa po ang ginagamit. At ako po ay bumili sa Davao Christian Bookstore po ng kumpletong volume niyan. Hanggat sa isang araw ako, kasi lagi po akong dumadaan sa MCL, Mindanao Christian Literature po. Diyan po sa may dati-rati. Nandyan po yan sa may Claveria. Lumaki ako sa Claveria. Claveria Street, Davao City. Lagi akong dumadaan riyan kasi po nagbabasa ako ng mga tracts. Hanggang sa nakakita ako ng True to Life Story Comics, isang pari abogado at doktor na si Alberto Rivera.
nagustuhan ko yung kasaysayan kasi napakalaking expose po noon. Kaya bumili po ako from volume 1 to volume 17, if I am not mistaken. Sayang nga lang yun, naiwan ko sa Alabel kung saan kaya nalagay. Ngayon nasa internet na po. Tingnan nyo na lang sa internet. I-search nyo, patay na po si Dr. Rivera. No. Pero nung ako pa po ay nag-research sa kanya, buhay pa po siya noon. Ngayon wala na po. At nagtaka na lang ako nung isang beses na ako'y dumaan sa MCL, Mindanao Christian Literature sa Claveria. May babaeng hindi naka-uniform at pumasok sa MCL at binili lahat ang comics ni Father Dr. Attorney Alberto Rivera. Pinakyaw lahat. Diyos ko po. Kasi ipamimigay daw niya. Anong ipamimigay? Nagtaka na lang ako sa labas ng MCL. Kasi mula MCL, parang kung hindi ako nagkakamali, mga ilang metro lang ay San Pedro Cathedral na po ng Davao. Sinunog po niya yung lahat ng comics. Kaya tinanong namin, sayang naman, bakit niyo po sinunog? Kinuha niya kaagad ang ID niya, nagpapakita. Nun daw siya, isa siyang madre. Biro mo yan, mula noon, yung MCL noon, kapag may magbili ng comics, kasi po, malakas ang supply noon kasi maraming bumibili. Kapag may bumibili po, ay hindi na po binibigyan ng MCL ng marami. Paisa-isa na lang po. At tinatago, ang nilalagay lang doon sa labas ay from volume 1 up to last volume, yon, tig-isa-isa lang po yon. At kapag may magbili, binili ang isa, halimbawa volume 1, magpalabas na naman sila ng another volume 1. Ganon. Hindi nila nilagay doon dati-rati na nakapatong ang dami. Kasi po, baka pakyawin lang din at susunugin. Ang sabi ng MCL, hindi naman pera ang hinahabol namin sa MCL. Ang hinahabol namin kung bakit kami nagbibinta ng mga ganito, mga words of God, sapagkat hangad namin na maraming mamulat ang mga mata sa katotohanan, sa pamagitan ng pagbasa ng katotohanan. Ganun po mga kapatid. Kaya sobrang sakit po na makikita natin ng mga taong ganito na kung saan yung katotohanan bibilhin lang dahil may pera sila pagkatapos sindihan at susunugin. No, kasi ayaw nilang magpatuloy ang pag-expose sa kanilang nakakatagong baho, natatagong baho ng kanilang pananampalataya. Napakataas na mga pride ng mga taong ito. Biro mo yan, sabi nila, kung saan ako pinanganak, anong relihiyon ng aking mga magulang, doon ako mamamatay. Yun ang sinasabi nila. Kaya kahit nagising sila ng kanilang mga magulang ay ang pangit-pangit ng ugali, sumunod din sila mga pangit ang ugali dahil ang relihiyon nila ay ganyan, mamamatay din daw silang ganyan din sila. O diba, malaking kalokohan? Oo. Malaking kalokohan yan. Kaya gumising na po kayo mula sa mga pandaraya ng masasamang espiritu. Hindi ko po sinisi yung mga taong ganyan kasi po tao yan eh. Ang sinisisi ko po yung mga masasamang espiritu na nasa likod ng mga taong yan. Bakit? Yung mga pari ng mga Katoliko, tao rin yan, nangangailangan sila ng kaligtasan. Yung mga madre ng Katoliko, tao rin yan, nangangailangan sila ng kaligtasan. Bakit ko sinasabi ang kanilang relihiyon? Kasi po, may mga pari na totoo. Ang paring totoo ay yun lamang mga libeta. Yun ang paring nasa Biblia. Amen. Pero yung mga paring hindi libita, kulto po yun. Hindi yan totoo, peke po yun. Kasi ang paring totoo na nasa Biblia, libita po sila. Nagmumula po sila sa tribo ni Levi. At ang tribo ni Levi ay binigyan ng karapatan ng Diyos na sila ay magiging pari at ang kanilang mga gawain ay sa templo lamang. Sa templo lamang sila nagtatrabaho at hindi sila pinapatrabaho sa ibang trabaho.
ang trabaho sa lahat ng mga lahi ni Levi ay templo lamang. Sila po ang nag-aasikaso sa templo. Mabubuhay din sila sa kita sa templo. Sila po ang binigyan ng karapatan na mangolekta ng ikapo. Yung mga Levita. Kahit saan sa Biblia, basta't hindi ka Levita, wala po kayong karapatang mangulikta ng ikapo, ni mangangaral ng ikapo. Wala po yan. Sige, pasahan mo nga ako, word for word. Ipasa mo sa akin na talagang nangangaral si Pablo at ang kanyang mga apostoles ng ikapo. Tingnan natin kung may makita ba kayo. Pero kung sabihin nyo, nangangaral ng pagbibigay mula sa puso na may kagalakan, ayan ang nasa New Testament. Na para sa church sa katawan ni Kristo. Hindi po kasali ang church sa batas under Moses. Yung iba dyan, sinasakyan yung batas doon sa dapat kung susunod kayo sa ikapo, mangaral kayo sa ikapo, abay lahat ng kautusan, dapat sundin nyo yon. Pati baboy, huwag kayong kumain. Lahat ng nakasulat dyan sa Leviticus. Ano ang pagkain na dapat kakainin at ano ang mga pagkain na hindi narapat kainin, sumunod kayo doon kasi nangangaral kayo ng ikapo. Ang galing nyo ano? Kukunin nyo lang yung ikapo para kikita kayo, pero yung mga ipinagbawal na kakainin, ayaw nyo. Oh. Eh bakit kayo sunod-sunod ng mga utos doon? Hindi nyo pala kayang sundin lahat. Rightly dividing the word of truth po. Kaya yun, si Jesucristo inutusan ng Ama pumunta sa libutan para siya po ang susunod sa lahat ng utos na hindi kayang sundin ng mga tao. Kaya yan nga po siya nagiging manliligtas sapagkat ang dapat na trabahuin ng tao na hindi kayang trabahuin sa tao, tinarbaho niya, ginawa niya para ang gawin mo na lang is obedience. Mag-obey ka na lang kay Christ because obedience is better than sacrifice. Ganun po yon. Eh, gusto nila sundin yung kautusan. Hindi nga kayo nakasunod sa simpleng bagay. Yun pa mga ganyan. At saka yung mga pastor na nangangaral ng ikapo, sila mismo hindi nagbibigay ng ikapo. O di ba kalokohan? Kaya sana po may nakukuha kayong kahit konti sa mga sinasabi ko. Activities of Christian life po, kinuha na natin ng isang araw, helping, second, fighting, third, running, pang-apat, sowing. Yan po, dyan po tayo tumigil kahapon sa sowing, yung pagtatanim. Binigay na po natin ang mga talata niyan. No. Recap lang po yan. Yung helping, makikita niyo po yan sa Philippians chapter 4 verse 3. Yung fighting, makikita po natin yan sa 1 Timothy chapter 6 verse 12. And then yung running, makikita po natin sa 1 Corinthians chapter 9, 24 to 27. And then sowing, yung pagtatanim. Hindi po naluloko ang Diyos kung ano yung tinatanim ng tao, yun din ang aanihin ng tao. Noo. Kaya sowing. Kaya wag niyong sabihin na ang tinatanim mo nung ikay nabubuhay pa sa mundo ay kaguluhan, aani ka ng kapayapaan. Hindi mangyari yon. Sapagkat kung ano yung tinatanim ng tao, yun ang aanihin niya. Kaya kung nais mong umani ng puro kabutihan, magtanim ka ng puro kabutihan. Pawang kabutihan ang itatanim mo. Sapagkat darating ang panahon na ikay gagantimpalaan ng Diyos ng buhay na walang hanggang. Hallelujah! Kaya kahapon po, dyan tayo sa sowing. Galatians chapter 6, verse 7 to 9 po, yung pagtatanim. Then, let's proceed to number 5. Tama ba, Gio? Activities of the Christian life.
mga gawain, mga aktibidades ng mga buhay ng mga Kristiyano. Panglima po ay ang praying. Kamusta po kayo mga kapatid bilang Kristiyano? Sapagkat kung totoo kang Kristiyano, isa sa mga gawain ng Kristiyano na hindi mo pwedeng anong tawag niyan, yung hindi mo pwedeng i-stop ba? Ano yang sa Tagalog yung stop? Hinto. Amen. Thank you so much. No. Itong lahat ng mga aktibidad bilang mga mananampalataya, lahat ng ating mga aktibidades, lahat ng mga gawaing Kristiyano, bawal po nating ihinto. Kasi po walang talata sa Biblia na kung tayo'y hihingalin na, hihinto tayo. Wala po. Kasi po, ang nariyan po sa Biblia ay, kung sa Bisaya pa, ang makalahutay hangtod sa katapusan, maoy maluwas. Those who can endure up to the end, they are the one that will be saved. Kaya, yung condition po rito ay yung bawat isa na makarating sa finishing line.